Sarah POV. Oh really? Maybe nagkamali lang ako. Nakangiti niyang sagot sa akin. Kikiligin na sana ako kaya lang muli ko na-realize na kaya pala ako nandito sa Manila dahil sa trabaho at hindi sa kung ano paman. Saka ano ba, nagbago na bang pananaw ko sa buhay? Para kasi bigla ko nakalimutan na lesbian pala ako. Napansin marahil ni Sir Lucio ang hindi ko pagsagot sa kanya kaya muli niyang itinuon ng aking atensyon kay Manang Goring. Laking pasalamat ko dahil ayaw ko din namang maging feeling close sa amo ko porket pinakitaan niya ako ng magandang pag-uugali. Pasalubong mo kamo Sir Lucio. May dala ko kaya lang hindi ko alam kung magugustuhan mo. Teka, magtatagal ka ba dito sa mansyon? Sagot naman ni Manang Goring. Kung titingnan, mukhang malapit sa kanya si Lucio Chris. Mabait nga talaga siguro ang lalaking ito. Kaya ganito na lang ang pakikipag-usap niya kay Manang. Nang lambing pa nga ng pasalubong which is unusual yata sa kasambahay, amo relationship. No worries Manang, baka kapag hintay po ako. Mamayang hapon pa ako uuwi sa amin dahil bala kong makasama na medyo matagal sila lolo at lola ngayon. Medyo nagtatampo na kasi sila lolo sa akin dahil ang tagal ko din nagstay sa Greece at namimiss na daw nila ako. Nakangiti niya sagot kay Manang. Tinapik niya pa sa balikat si Manang at tinanguan ako bago siya tuluyang naglakad paalis. Kaagad naman ako nakahinga ng maluwag. Nakakasuffocate din pala kapag sobrang pogi ang kaharap mo. Kakaibang lugar to. Puro yata magaganda at gwapo ang mga nakatira. Halika na, Sarah. Naku, ang batang yon. Nadali pa tuloy ang pagpunta natin ng kusina. Bigkas ni Manang at muli na siyang humakbang. Tahimik naman ako nakasunod lang sa kanya. Pero alam mo ba, sa lahat ng mga apo nila madam, yung si Lucyong pinakamabait. Narinig kong sambit ni Manang sa akin. Tanging pangiti na lang ang naging sagot ko dahil gutom na rin talaga ako. Ngayon ko lang din na-confirm na apo pala si Lucio nila madam. Akala ko anak nila. Well, apo or anak, bahala na kung si Sir Lucio ang pinakamabait basta ako magtatrabaho ng maayos para kumita ng pera. Sa wakas, nakarating din kami ni Manang ng kusina at kaagad na naghanap ng makakain. Mukhang kami na lang yatang hindi nakakakain dahil walang ibang tao kaming nadatnan dito sa loob ng kusina kung hindi ang tagaluto lang at ang kanyang helper. O Goring, kamusta? Dumating ka na pala. May kasama ka? Narinig ko pang sambit ng tagaluto. Magandang umaga, Lani. Oo, si Sarah. Siyang papalit kay Elsie, sagot naman ni Manang Goring. Kimi naman ako ngumiti bilang tanda ng pagbibigay galang. Ah, ganun ba? Abat welcome iha, may bago pala kaming makakasama. Sige na, kumain na muna kayo. Sagot naman ng kusinera na labis kong ipinagpasalamat. Unli coffee daw kaya ang pagtimpla ng kape ang una kong inatupag. Naririnig kong pag-uusap ni Manang Goring at ng kusinera na si Aling Lani pero pilit kong binabaliwala. Usapang maedad na kaya hindi dapat ako makisabat. Pagkatapos naming kumain ni Manang Goring, muli kaming bumalik sa aming silid. Inayos ko muna sa isang cabinet ang aking mga gamit bago ako nagpasyang maligo. Si Manang Goring naman diretso higa na sa kanyang higaan at ilang saglit lang. Narinig ko ng kanyang hilik. Ang bilis na talagang makatulog. Naalala ko pa naman kanina na sinisingil siya ni Sir Lucio ng pasalubong. Siguro nakalimutan niya yata. Dala ng aking pamalit na damit, kaagad ako naglakad patungo sa banyo. Dahil halos isang oras ko pa lang naman nasuot itong uniform ko, kaagad ko yung inihanger. Isusuot ko pa ito mamayang paglabas namin ulit dahil malinis pa naman. Sa ngayon, isang komportableng damit pantulog munang isusuot ko para makatulog ako ng maayos. Bukas pa ang simula ng aking trabaho kaya dapat talagang magpahinga ako. Isa pa, wala naman akong ibang pagkakabalahan dahil wala naman akong cellphone. Bala ko nga sanang tawagan sila nanay kaya lang hindi pa ako nakabuelo para hiramin ang cellphone ni Manang Goring. Tsaka na lang siguro kapag umira lang kakapalan ng aking mukha. Pagkatapos ko maligo, kaagad kong pinatuyo ang katawan ko gamit ang malinis na tuwalya. Bala kong patuyuin ang buhok ko gamit ang electric fan. Wala kasi akong balak matulog na basa ang buhok ko. Baka maging dahilan pa yon sa pagsakit ng ulo ko. Paglabas ko ng banyo, malakas na hilik ni Manang Goring ang una kong narinig. Wish ko lang na sana makatulog din ako ng maayos. Medyo maingay pala itong si Manang Goring kung matulog. Inilagay ko na rin sa hanger ang aking ginamit na tuwalya at sinampay. Katabi ng uniform ko. Kaagad akong tumapat sa electric fan para sana patuyuin ang buhok ko. Kaya lang sakto namang nakarinig ako ng katok sa pintuan ng kwarto.
Dahil ayaw kong maistorbong tulog ni Manang, mabilis akong tumayo at naglakad patungo sa pintuan para tingnan kung sinong nasa labas. Sir, kaagad kong bigkas ng pagkabukas ko ng pintuan ng bultunan ni Sir Lucio, ang kaagad na sumalubong sa akin. Katulad kanina ay mingiting nakaguhit sa labi niya kaya parang ang bait niya tuloy tingnan. Naintindihan ko na ngayon kung bakit siya ang pet ni Manang Goring. Oh, Sarah, right? Nakangiti niyang tanong sa akin. Nahiya naman akong tumango. Nakakailang kasi ang titig niya eh. Hindi ko carry ang makipagtitigan sa kanya. Opo, sir. Si Manang Goring po bang pakay niyo? Natutulog na po siya eh. Kaagad ko rin namang sagot sa kanya. Gusto ko sanang umalis na siya dahil nakapantulog lang ako ngayon. Hindi ko carry na makiharap sa isang gwapong lalaki na ganitong suot ko. Ganun ba? Ang daya ni Manang ha? Pasalubong niya pa naman ang sadya ko kaya ako nandito. Baka mamaya maunahan pa ako ng pinsan kong si Robbie eh. Nakangiding bigkas niya. Hindi ko naman maiwasang magulat ang bigkasin niyang pangalang Robbie. Nagkataon lang ba na Robbie ang pangalan ng pinsan niya or ang Robbing binanggit niya ay ang Robbie na kilala ko? Heist, ang gulo. Imposible naman yun. Baka ibang Robbie ang taong binabanggit niya at hindi si Kobe Vito na kumuha ng first kiss ko. Gusto niyo po bang gisingin ko si Manang Goring, sir? Nagmamagandang loob kong tanong sa kanya. Ano kayang klaseng pasalubong hinahabol nito na Sir Lucio at hindi siya makapaghintay? Ha? Wag na. Hayaan mo na lang siya. Mukhang napagod talaga siguro sa biyahe ang matanda. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung anong isasagot ko. Parang gusto kong itaboy na siya para umalis na siya pero nahihiya naman ako. Apo siya ng mga amo ko at baka mapagsabihan pa ako ng walang modo. May kailangan pa po ba kayo, sir? Lakas loob kong tanong, napansin kong kaagad na naglaho ang ngiti ng labi niya. Bigla tuloy ako napaisip. May mali ba sa tanong ko? Ha? No, nothing. See you around, Sarah. Nakangiti niyang sambit at tuluyan na siyang naglakad paalis. Naguguluhan naman ako na sundan siya ng tingin. Ay, gwapo sana kaya lang may pagka-weird. Pero ayos na din, at least umalis na siya. Akmang isasara ko na sana ulit ang pintuan ng servants quarter namin nang mapansin kong paparating ni isang babae. Kung hindi ako nagkamali, isa siya sa mga kasambahay ng mansyon. Dahil sa suot niyang uniform, may mga bitbit siya at diretsong naglakad palapit sa akin. Hi, ikaw yung bago? Nakangiti niyang bigkas pagkalapit sa akin. Kaagad naman akong tumango. Ako nga pala si Melba. Pinapabigay ni Madam ang magiging uniform mo. Nakangiti niyang sagot sabay abot sa akin ng isang plastic na hawak niya. Sara naman ang pangalan ko. Akin ba itong lahat? Nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng tuwa. Kung ganoon, officially staff na ako dito sa mansyon. Isa na akong bagong empleyado na may trabaho at sa sahod na tumataginting na 25,000 pesos buwan-buwan. Oo, para sa'yo lahat yan. Ikaw daw ang papalit kay Elsie. Dapat hindi pagiging gardener ang inaplayan mong position. Mangingitim ka niyan. Bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti sa sinabi niya. Kung alam niya lang, walang problema sa akin kahit na magkulay-uling ako. Dahil ang importante lang sa akin ngayon ay ang kumita ng pera. Isang taon lang, yes, isang taon lang ay uuwi na ako sa amin para maipagpatuloy ang aking pag-aaral at sakto na din siguro na magbubukas ulit ang nire-renovate na palengke. Pwede na ulit kami magtinda at balik sa dati ang buhay ko. Naku, ayos lang sa akin kahit na mangitim ako. Hindi naman ako maarteng tao eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Sa bagay at saka kahit siguro na umitim ka, maganda ka pa rin at sexy. Nakangiti niyang sagot sa akin. Pigil ko naman ng sarili ko na lalong matawa. Ano bang pinagsasabi ng babaeng ito? Huwag niyang sabihin na crush niya ako. Sa isiping yun parang gusto kong kurutin ang sarili ko. Paano nga pala siya magkaka-crush sa akin gayon hindi niya naman alam na lesbian ako. At saka duda na rin ako sa sarili ko kung mapanindigan ko ba ang pagiging lesbian ko eh. Para kasing may nagbago sa inner feelings ko simula nung matikman ko ang halik ni Robbie Vito. Parang feeling ko mas masarap maging isang babae. Lintik kasi yung mga panaginip ko eh. Palagi na lang si Robbie ang bida. Sige Sarah, balik trabaho na muna ako. Saka na lang tayo magchika. Nakangiti niya paalam sa akin. Kaga naman akong tumango. Mabuti na lang mabait si Melba. Mukhang magiging kaibigan ko siya. Bitbit ang plastic bag na naglalaman daw ng mga uniform ko. Kagad na akong pumasok sa loob ng kwarto at sinara ang pintuan. Nila ko pa ngayon para walang istorbo. Mukhang marami kaming mga kasambahay dito kaya dapat din na mag-ingat. Hindi ko pa sila kilala kaya mas maganda na yun na safe side palagi ako. Inilapag ko lang sa may gilid ng higaan ko ang mga uniform at muli akong humarap sa electric fan para ituloy ang pagpapatuyo ng buhok ko. Gusto ko na rin talagang matulog, inaantok na din ako. Nang masiguro ko na tuluyan ang natuyo ang buhok ko, mabilis na akong nahiga.
mabilis din naman akong nakatulog. Nagising ako eksakto 4:00 ng hapon. Wala na si Manang Goring sa higaan niya. Dali-dali akong bumangon. Nakakaramdam kasi ako ng tawag ng kalikasan kaya kailangan ko magbawas. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng dapat kong gawin, mabilis na rin ako nagpalit ng uniform. Lumabas ako ng kwarto para sana hanapin si Manang Goring. Sarah, hindi ko malaman kung saan ako pupunta pero natigil ako sa paghakbang nang marinig ko na may tumawag na pangalan ko. Paglingon ko, kaagad ko napansin ng palapit na si Melba. Sarah, sampalin mo ko dali. Parang kinikiliti niyang bigkas. Nagtataka naman ako na patitig sa kanya. Ano kayang ibig sabihin ng babaeng to? Bakit gusto niyang sampalin ko siya ako naman ang mapapahamak? Ayaw niya ba akong makasama sa trabaho? Bakit? Anong nangyari? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ganito kasi yun, ang mga poging apo nila madam at senyor nasa pool. Kinikilig niyang bigkas. Pigil ko naman ang sarili ko na mapairap dahil sa sinabi niya. Yun lang pala eh. Ano nakakakilig dun? Itong si Melba, kabago-bago pa lang naming magkakilala, hindi na nahiyang ipakita ang pagiging malantod niya. Si Manang Goring, napansin mo ba siya? Pag-iiba ko sa usapan namin. Hindi ako interesado kung nasa pool ang mga apo nila madam. Mas interesado ako kung nasan ba si Manang dahil siya lang pala ang kaklose ko dito sa mansyon. Sumama ka sa akin, dali! Bigkas ni Melba sabay hawak sa aking kamay at mabilis akong hinila. Sa pag-aakala ko na kay Manang niya ako dadalhin, kaagad ako nagpaubaya pero nagulat na lang ako na sa pool pala ang destinasyon namin. Kay Sir Lucio ako, ikaw kanino ka? Parang kinikiliti niyang bigkas habang nakatitig sa pool. Mula sa kinatatayuan namin, kitang-kita kong dalawang lalaking kasama ang dalawa pang dalagita na nakaupo sa may gilid ng pool. Apo din ba nila madam ang isa pang lalaki? Nagtataka kong tanong habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa lalaking kausap ni Sir Lucio. Yes, si Sir Robbie Vito. Pogi siya pero nakuha niya ang ugali ni Sir Fergus. Medyo masungit kaya si Sir Lucio yung crush ko. Malakas na bigkas ni Melba na siyang dahilan kaya napatingin sa gawin namin ang dalawang lalaking nag-uusap. Huli na para umiwas dahil kitang-kita ko sa mga mata ni Robbie ang gulat habang nakatitig na rin ang direkta sa akin. Bakit kay liit ng mundo? Sa dinami-dami na pwede kong mapasukan na trabaho. Dito pa talaga sa lolo't lola ng lalaking gusto ko na sanang iwasan. Hala, pupunta sa gawin natin si Sir Robbie. Ano ba yan Sarah? Hawakan mo ko. Baka mahimatay ako sa kilig. Halata ang kilig sa boses ni Melba. Habang sinasabi ang katagang iyon, muli ako napatingin sa gawin nila Sir Robbie at confirm nga, naglalakad na siya palapit sa amin kasunod si Sir Lucio. Melba, nakakahiya. Hindi tayong pakay niyan kaya alis na tayo. Baka anong isipin nila sa atin at mapagalitan pa tayo. Bigkas ko't hindi na hinintay pang makasagot si Melba. Mabilis na akong tumalilis paalis. Bahala siya, hindi ako pwedeng makita ni Sir Robbie dito. Baka kung anong isipin ng taong yun sa akin. Hanggat maaari din kasi ayaw kong magkaroon pa ng kaugnayan sa kanya. Dahil hindi ko pa naman kabisadong paligid ng masyon, hindi ko tuloy malaman kung saan ako susuot. Basta naglakad lang ako ng naglakad. Hindi naman siguro ako maliligaw dahil napapalibutan naman ng matataas na sementong bakod ang paligid. Kung sakaling maligaw man ako, nandito pa rin naman ako sa paligid ng masyon. Sarah, boses ni Robbie ang tumatawag sa pangalan ko. Kaya naman, napahinto ako sa paghakbang. Hindi ko malaman kung lilingunin ko ba siya or deadma lang para isipin niya na hindi akong Sarah na nakilala niya sa probinsya ng San Rafael. Pero hindi eh, malabo. Nakilala niya ako dahil napansin ko kung paano niya ako titigan kanina. Bakit ba? Nainis ko tanong sabay harap sa kanya. Wala na, sukol na ako. Nasundan niya na ako at nakilala niya na rin ako. Anong ginagawa mo dito sa mansyon? Nagtatakang tanong niya sa akin. Obvious ba? E di magtatrabaho. Pero bago ka mag-isip ng kung ano pa man, hindi ko alam na isa ka sa mga apo nila Madam Criselda at Senyor Fergus ha? Kanina ko lang nalaman kaya huwag kang ano dyan. Direktang sagot ko sa kanya. Napansin kong kaagad na napataas ang kilay niya. Kinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa kasabay ng pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya. Sure? Baka naman akong dahilan kung bakit nandito ka. Imposible na hindi mo kilala sila lolo't lola best friend ka ng pinsan ko si Lucia. Nanginis na bigkas niya. Kaagad ko naman siyang pinanlakihan ng mga mata. Pinagbibintangan mo ba ako na sinusundan kita? Para ano? Anong mahihita ko kung susundan kita dito sa Manila? Nainis kong sagot sa kanya. Kaunti na lang talaga at sasabog na ako eh. Hindi ko alam kung ano meron sa Robin na ito at kung bakit tuwing nagsasalita siya, naiirita ako. Gayong noong umalis siya sa probinsya ilang linggo ko rin siyang na-miss. Lagi nga siyang laman sa panaginip ko eh. Abat, wala akong sinabing ganyan.
Bakit ba napaka-defensive mo? Kaunti na lang talaga maniniwala na akong crush mo ko eh. Nakangiting sagot niya sa akin sabay kindat. Para namang namamagnet akong lalo siyang pinakatitigan. Don't worry, hindi kita susundan at hindi ko iniisip yung mga sinasabi mo kanina. Kaya kita nilapitan dahil nagtaka ako kung bakit ka nandito sa Manila gayong nasa probinsya ka at nag-aaral. Anong nangyari? Nadisgrasya na naman ba ang owner type jeep nyo at pinalayas ka ng tuluyan ng mga magulang mo? Nakangisi niyang muling bigkas. Ayos na sanang unang katagang binigkas niya pero sinigundahan niya pa ng layas-layas. Ang hilig niya magbigay ng conclusions gayong wala namang katotohanan. Whatever. Kung wala ka ng ibang kailangan, mabuti pang umalis ka na. Bawal pa akong utusan ngayon dahil bukas pa ako mag-uumpisa sa work ko. Nainis kong sagot sa kanya. Tinitigan niya na muna ako sabay iling. Okay, babalik na lang pala ako bukas para mautusan ka. Nakangisi niyang sagot at binirahan niya na ako ng alis. Nasundan ko na lang din siya ng tingin. Huli na nang realize ko ang huling katagang binitawan niya. Ano daw? Babalik siya bukas? Ibig bang sabihin nito, araw-araw ko makikita ang pagmumukha niya? Shucks! Magkakilala kayong dalawa ni Sir Robbie? Napaigtad pa ako sa gulat nang marinig kong may biglang nagsalita sa likuran ko. Wala sa sariling napalingon ako at kagad na tumambad. Sa paningin ko nagtataka mukha ni Melba. Ha? Oo, sa probinsya. Maiksi kong sagot sa kanya sabay hakbang. Babalik na lang siguro ako ng servants quarter. Tsak din naman akong pupuntahan ako ni Manang Goring para i-guide sa mga dapat kong gawin. Nasa paligid lang si Robbie Vito at gusto ko siyang iwasan na muna. Talaga? Ang swerte mo naman. Pero alam mo, nagtataka talaga ako. Hindi ka ba niya sinusungitan kahit na binabara mo siya? Puno ng pagtataka sa boses ni Melba na tanong niya sa akin. Muli tuloy ako napatigil sa paghakbang at hinarap siya. Anong ibig mo sabihin? Kaagad ko ring sagot sa kanya. Lumingalingan naman siya sa paligid at lalong lumapit sa akin. Atin-atin lang to ha, pero alam mo bang sa lahat ng mga apo nila Senyor at Madam Criselda, yang si Robbie ang may pinakamasamang ugali? Seryosong bigkas niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Talaga lang ha, masamang ugali. Totoo kaya yun, pero bakit hindi niya ako sinupalpal kanina habang sinusungitan ko siya? Baka naman ginugood time lang ako nitong si Melba. Masamang ugali ni Sir Robbie? Paano mo nasabi? Nagtataka kong tanong kay Melba. Basta, hindi siya okay. Super perfectionist niya at takot sa kanyang mga kasambahay nila. Muling sagot ni Melba. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Kahit na medyo hindi ayos si Kobe pero hindi ko din naman ma-imagine na kaya niyang manigaw ng mga kasambahay. Hindi kaya ginugood time lang talaga ako nitong si Melba dahil nakita niya kung paano ako nakipagsagutan kay Sir Robbie. Maari, bahala na kung masama ng ugali ni Kobe dito. Wala na akong pakialam pa. Kaya nga ako nandito sa Manila para magtrabaho at hindi para makialam sa buhay ng iba. Sige Sarah, balik na ako sa trabaho. Saka na ulit tayo mag-usap. Nakagiting paalam sa akin ni Melba. Kagad naman akong tumango. Mabilis na din ako naglakad pabalik ng servants quarter nang mapasulyap ako sa garden ni Madam Criselda. Para bang may kung anong bagay ang humihila sa akin na maglibot-libot sa bahaging yon. Napakaganda kasi ng mga nakikita ko. Halos lahat ng mga halaman bago sa aking paningin. Kailangan ko talagang matutunan kung paano sila alagaan. Hindi sila pwedeng mamatay sa mga kamay ko kung hindi yari talaga ako. Baka kulang pang sahod ko bilang kabayaran. Bukas mag-uumpisa na ako sa aking trabaho at kailangan ko magpakitang gilas. Hi, ikaw bang papalit sa akin? Muli ako napapitlag na may biglang nagsalita mula sa likuran ko. Dali-dali ako napalingon at kaagad na tumambad sa paningin ko ang isang babae na kagaya ng suot kong uniform. May sombrero siyang suot at pawis na pawis. Ikaw si Elsie? Nanguhula akong sagot sa kanya. Nakangiti naman siyang kaagad na tumango. Yes, ikaw ang papalit sa akin, di ba? Salamat naman at dumating ka na. Alam mo bang last week ko pa gustong umalis dito? Kaagad na bigkas niya sa akin. Nagtataka naman ako na patitig sa kanya. Sa laki ng offer na sahod, mas gusto niya pa rin umalis. Bakit kaya? Ikakasal na kasi ako at gusto ko mag-beauty rest muna bago ikasal. Nakangiti niyang wika. Mukhang nabasa niya kung anong tumatakbo sa isipan ko kaya siya nang kusang naglahad kung bakit. Kailangan niyang umalis. Ganun ba? Congrats pala sa nalalapit mong wedding. Nakangiti kong sagot sa kanya. Salamat. Alam mo nakakalungkot din na mag-resign. Mabait si madam at ang laki ng tiwala niya sa akin na maalagaan ko mga halaman niya. Wala hindi naman kasi pwedeng puro tayo trabaho.
Kailangan ko ring bumuo ng sarili kong pamilya, lalo na't malapit nang lumagpas sa kalendaryong edad ko, nakangiti niyang paliwanag. Nakangiti naman ako napatango. Ayos din na magpakasal na siya at lumagay sa tahimik. Kung hindi siya nag-resign, edi wala sana ako ngayon dito sa mansyon. Hindi ko sana makukuha ang ganito kalaking sahod. Mahirap bang alagaan ang mga halaman na yan? Puno ng curiosity sa boses na tanong ko sa kanya. Kailangan kong kumuha ng ilang impormasyon sa kanya habang nandito pa siya. Kapag baguhan ka, medyo mahirap. Pero kapag sanay ka na, madali na lang. Nakangiti niya sagot sa akin. Wala sa sariling muli ako napatango kaya mabilis na siyang nagpaalam na tatapusin niya daw muna ang kanyang ginagawa. Habang nagdidilig siya ng mga halaman, tahimik lang ako nakamasid sa kanya. Marami akong gustong itanong sa kanya kaya lang padilim na. Hindi pa rin siya tapos kaya nagpaalam na ako sa kanya. Baka kasi hinahanap na ako ni Manang Goring sa kwarto namin. Tama ngang hinala ko. Pagkabalik ko ng servants quarter, naabutan ko si Manang na hinihintay ako. O Sarah, kanina pa kita hinahanap. Nakangiti niyang bigkas. Naku, pasensya na po kayo Manang, nalibang ako sa paglilibot sa labas. Nahiya akong bigkas. Ayos lang, bukas pa tayo mag-uumpisa sa trabaho kaya ayos lang magliwaliw. Nakangiti niya sagot. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sa pagkain ng dinner, nakilala ko rin ang iba pa naming kasamahan na trabahador ng mansyon. Sa dami nila, hindi ko na maalala ang mga pangapangalan nila. Nahiya pa nga ako dahil palagi nilang bukang bibig na ang ganda ko daw. Bakit daw gardener? Pwede naman daw sa labas ako magtrabaho since may pinag-aralan naman daw ako. Tanging ngiti lang naman ang naging sagot ko. Wala naman akong dapat na ipaliwanag. Pagkatapos kumain, muli kaming bumalik ni Manang Goring sa kwarto namin. Bago kami natulog, nabanggit pa ni Manang nakakausapin daw ako ni Madam bukas ng umaga. Muli tuloy ako nakaramdam ng kaba. Hindi ko na rin napansin sila Sir Robbie at Sir Lucio. Umuwi na siguro sila dahil dinig ko hindi naman sila dito nakatira. May sariling penthouse na daw ang dalawa at dumadalaw lang sa mga lolo't lola kapag may free time sila. Ang galing nila, mga independent person na pala. Sa bagay, sa dami ng pera nila lahat talaga pwedeng gawin. 4:00 ng umaga gising na ako kinaumagahan. Nagpa siya ako maligo na muna habang hinihintay kong magising si Aling Goring. Saktong katatapos ko lang maligo, gising ng matanda. Gumamit siya ng banyo at sabay na kaming lumabas. Katulad kahapon, sa kusina kami dumiretso. Kumain ng agahan kasabay ang ilan sa mga kasambahay. Yung iba daw kasi tapos na at nasa kanya-kanya ng mga toka ng trabaho. Saktong katatapos ko lang kumain nang dumating si Melba. Sa dining area daw siya naka-assign tuwing umaga at sinabi niya sa akin na hinihintay daw ako ni Madam Criselda doon. Gusto daw ako makausap kaya naman kaagad na akong sumama. Kay Melba patungo doon. Hindi ko kasi alam kung saan ang dining area dahil hindi ko pa kabisadong paligid. Yun nga lang pagkapasok namin ng dining area para akong tinulo sa aking kinatatayuan dahil hindi ko inaasahan ang isa sa mga bisita na aking nadatnan habang kumakain. Si Robbie, magana kumakain habang naka-formal na kasuotan. Nakasuot ng kulay gray na coat and tie with matching trousers. Para siyang CEO sa isang malaking kumpanya, sa kanyang kasuotan kaya nagmukha siyang mas kagalang-galang tingnan. Ganito palang mga banat na suotan ng isang Robbie Vito kapag nandito sa Manila. Sa probinsya kasi naka-t-shirt at maong shorts lang siyang palagi. Pero dito ko lubos na nakilala kung gaano pala talaga kalaki ang agwat ng pamumuhay namin. Suot pa lang, kitang-kita ng malaking diferensya. Kaya dapat ko din talaga siyang igalang.